nais ko magpasalamat sa mga members ng ating channel. Iba't ibang kulay, iba't ibang husay, pero lahat tunay. Pag-usapan natin to ngayong gabi. Alam kong hindi ka na mapakali. Mga repa, peeps, tropa, lahat ng takosa. Pati si Marites may bagong istorya. So let's wake up the entire nation. Start with one is conversation. Bagong liwanag pagdating ng gabi. Lahat ng sulok pati dyan sa tabi. This is gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Ibahin ang usapan, lagyan mo ng ngiti. Sumama ka at buhayin ang gabi. Yes, it's gonna be a different night. Welcome to Discovery Night. Discovery 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 Night. Welcome to Discovery Night. Isa na namang masaya at makahulugang Biyernes ng gabi ang mapapanood ninyo mga repa, mga rema dito sa Discovery Night. Tayong mga Pilipino, nasanay tayo sa mga napapanood natin sa TV at pelikula na ang bida ay mahirap at ang kontrabida naman ay ang mayayaman. Dahil dyan, nagkaroon tayo ng mindset na iba. Okay lang na maging mahirap basta nakakakain ng 3 beses ang araw. Or okay lang maging mahirap basta buo at masaya ang pamilya. O dili kaya okay lang na maging mahirap basta pinalaki, na mabait at makadiyos sa mga anak. O okay lang ang maging mahirap basta walang tinatapakang tao. Pero ang katotohanan, mga repa, no? Mga rema, hindi porket mayaman ang tao ay mapangapi na. Alam nyo ba na kaya yumayaman ang ibang tao ay dahil sa sila ay masigasig, nagpupursige at hindi nagpapabaya. Kaya sila naging mayaman dahil sila ay masipag. Hindi dahil sa hindi masipag ang iba, ngunit sila masipag na tayo mahihirap, pero sila doble pa ang sipag. At ito yung key, no? Pinapahalagaan nila ang mga pera na galing sa kanilang pagtsatsaga. Kaya lalo silang patuloy na yumayaman. Alam nila kung paano palalaguin ang mga perang kinita na nila. Sino ba ang ayaw yumaman? Di ba? Lahat tayo, gusto natin yan, magkaroon ng kapanatagan sa buhay. Masayang pamilya at kaya natin mabili yung mga bagay na pangangailangan natin. Kaya, nako, masaya to ngayong gabi to. Usapang buhay at kabuhayan ang ating magiging topic dahil kasama natin ang veterano, ang maraming alam na sikreto sa pagpapayaman. Siya po ay isang aktor, of course, nakasama ko po siya sa pelikula noong nagsisimula pa kami, Eat All You Can, if I'm not mistaken, sa Seiko Films. TV host, radio anchor, writer. At dito, nakilala ko siya rito personally, no? Isang motivational speaker. At through the years, no, naging financial consultant siya ng mga kumpanya, business coach ng mga kumpanya at ng masang Pilipino. Pambansang wealth coach ng Pilipinas, Mr. Chinky Tan! Yeah! Welcome sa Discovery Night. Grabe. Isang malaking karangalan na maimbitahan dito. Siyempre, kami tutuwa ako with your schedule, di ba? So nakakatuwa naman. Thank you very much. How are you?
Ito, jingle lang ang pahinga. Chinky. Teka muna. Chinky, matagal ka ng artista. Nagnegosyo ka. Ngayon, may bago kang additional na career by coaching. So, ibig sabihin, there's so many streams of income. Tama. Bakit jingle pa rin ng pahinga ang ginagawa mo? Hindi kasi, syempre, aside from may daily show ako, yung mag-budget tayo with Tintin Babaw sa 1PH, no? Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. And on top of that, syempre, gumagawa rin ako ng daily content sa YouTube, Facebook, TikTok. So, nagsushoot din tayo, katulad ng ginagawa mo. And on top of that, meron din akong mga speaking engagement. No? Nag-average tayo ng mga 10 to 15 in a month. Wow! Yes. That's almost every other day. Yeah. So, minsan may 2 at 3 sa isang araw. So, talagang siksik, liglig at umaapaw yung ating yung schedule dahil sa demand ng ating ginagawa. And why? Why are you doing all these things? Na pwede naman, isa lang, okay na. Basta kumita, pwede na yan. Why? Isang malaking hugot ko talaga yung, di ba, nung pagwala ka sa buhay, salat ka sa buhay, at nangarap ka na gusto mo magkaroon ng mga bagay na mas maganda. At ngayon nakamit mo na, na-realize mo, ang dami rin taong nakatulad mo na nangangarap, na gustong lumaban sa buhay, pero yun nga, kakulangan lang ng konting diskarte at kaalaman. So yung sinabi mo kanina, that struck me no, sa intro, na maraming masisipag, pero bakit hindi umuunlad? Kasi naunawaan ko na kung sipag at tiyaga lang basehan mo sa buhay. Marami ang Pilipino nun. Oo, pero may kulang eh. Ang kulang ay 2 pang bagay. Dapat hindi ka lang masipag at matyaga. Dapat sipag, tiyaga, karunungan, at diskarte. Okay yun Magandang mindset yun Sipag, tiyaga, karunungan, which is knowledge acquisition. Yes, and then yung diskarte, application. Diskarte, yung paano mo i-apply yung knowledge na natutunan mo. Kasi kahit na masipag matyaga ka, pero pag wala kang alam, forever trap ka eh. Halimbawa, karpintero ka, masipag matyaga ka. Siyempre, darating ang panahon, manghihina ka, hindi ka na makapagtrabaho, mahirap ka na ulit. Pero dapat, dagdagan mo karunungan mo, hindi lang carpentry. Painting, pagkatapos yan, electrical, mason, tapos welding. Para pagdating ng panahon, foreman ka. At contractor ka na. Hindi, yun nga. Foreman ka? Oo. Tapos, di ba, bubuo ka ng grupo. Tapos, akyat bahay na kayo. Maling diskarte yun, Mali. So, foreman, then next time around. Contractor, then developer. Di ba? Yung, in other words, dapat hindi lang sa sipag at tiyaga. So, it's possible. Posible. Dapat hindi ka makahon, no? So, yan ang mga bagay na tinuturo mo sa ating mga kababayan. Mindset. Tama. Change the mindset. Kasi pag nagbago ang pananaw ng tao, nabibigyan sila ng bagong pag-asa eh. Ito yung naunawaan ko. Pag meron kang pag-asa sa kinabukasan, nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa pangkasalukuyan. Okay. Pag wala kang pag-asa... Magkakaroon ka ng drive. Oo. Kaya nga, hirap gumising eh pag wala ka ng pag-asa. Ang hirap. Natatamad ka na. Oo. Ba't pa ako lalaban sa buhay? Wala namang mangyayari. Nabuhay akong ganito. Okay, mamamatay akong ganito. Di ba yung mindset? Lalo na tayong mga taga-Tondo, di ba? Pareho nga pala kami Batang Tondo. Chinky, Batang Tondo to AIDS. Oo. So, yung parang mindset ba na marami kasi rin ako mga kapitbahay sa Tondo dati na doon lumaki, sabay kami. Pero ako nangarap ako na makalabas ng Tondo eh. Na katulad mo. Kaya nga, nung lumipas ng taon, pagbalik ko, nandun pa rin. Oo. Pero pareho lang naman yung sitwasyon namin dati. Kalaro ko naman sila dati. Pero hindi sila nakalabas kasi hindi naman sa kulang ang pagkakataon. Pero yung minsan, hindi na sila naniniwala na pwede pa magbago. Nawala na ng hope. No, ikaw din, nagnegosyo ka. Ito, maraming ngayon, lalo ngayon sa hirap ng buhay ngayon, maraming
nagbabalak, magnegosyo. And one of those is easily, no? Online, no? Online. Ano ang tingin mo na pwedeng magamit nila nowadays sa pagninegosyo, sa sinimulan na negosyo? Yung unang formula na tinuturo ko sa mga tao, yung tinatawag na mindset plus action equivalent to result. Okay, mindset plus action equals to result. Okay. Negative mindset, negative action, negative result. Oh. Positive mindset, positive action, positive result. Wrong mindset, wrong action, wrong result. So, hindi mahalaga kung anong intention mo sa buhay. Siguro naman, lahat naman tayo intention natin umunlad. May nakita ka na bang tao, pag tinanong, ano pangarap mo? Alam mo, pangarap ko, maging taong grasa, palaboy-laboy. Yan ang actually retirement plan ko eh. Wala namang ganun. Pero ilan sa ating kababayan, nung tumanda, naghirap. Nung tumanda, nakikitira. Nung tumanda, di ba, ang dami nangangailangan. Kaya nga, kasi maganda ang intention, pero yung information ay mali. Kulang. Or kulang, oo. Like for example, ito yung parang sa pagnenegosyo lang. Okay. Yung simple mindset. Simula nung bata tayo, sinasabi ng ating magulang, anak, pinag-aral kitang mabuti para paglaki mo, maghanap ka ng magandang trabaho. Tama? Eh kami mga singkit, paano kami na mindset? Anak, ikaw aral mabuti. Ikaw laki, tayo maganda. Negosyo para ikaw bigay. Trabaho. Diba? Tama. Oh, iba yung mindset, no? Kaya kahit kami nung bata, hindi kami masyado naka-experience talaga ng paglalo na pag-summer. Yung mga magulang namin, madalas pinapasok kami sa mga odd jobs, sa mga warehouse. Parang OJT ngayon. Yes, hardware, o mga ganun. Tapos ang parang mindset sa amin, nandun ka para hindi kumita. Nandun ka para matuto. At paano yung patakbuhin ang negosyo at sistema. Para pagdating ng panahon, di ba? Pwede mo nang i-implement yung natutunan mo. So, paano magpalago ng negosyo? Yeah. Ang una kasi, para sa pagpapalago ng negosyo, kailangan unang gawin is kailangan matuto ka. Matuto ka ng? Magnegosyo. Magnegosyo. Parang simple lang. Okay. Sige. Hindi gusto mong magnegosyo pero hindi mo alam. O parang ganito, gusto mong mag-drive, bumili ng sasakyan. Okay. Pero ang problema, hindi ka marunong mag-drive. Okay. Bumili ka ng sasakyan na nag-drive ka, ano mangyari? Bangga. Exactly. Ilang taon mong pinuno yun para makabili ka ng sasakyan. Okay. Di ba? Tapos, denive mo. Nabangga. Hindi lang yan. Nasira yung sasakyan, baka nakadisgrasya ka ba ng tao. Nadisgrasya mo rin sarili mo. Gagastos ka. Diba? Ganon din. Sa negosyo. Ganon din sa negosyo. Imagine mo, ilang taon yung OFW na nag-ipon ng pera. Eager na kumita, pero hindi marunong magnegosyo. So, nagnegosyo. Imbis na kumita, nalugi. Kasi nga, hindi alam. Kaya nga ang first rule, bago niyang sabihin, gusto ko tong pasukan tong water business, food business, let's say health and wellness business, kailangan pag-aralan muna niya yung drive at the same time yung sistema at proseso. At yung market. Yes, at the same time kasi ito yung naunawaan ko. Okay. Sa buhay. Ang pagbebenta mo ng produkto at negosyo, pwedeng magbago. Pero ang proseso, hindi nagbabago. Like for example, ano yung process sa pagtayo ng business? First, prospecting. Alamin mo yung target market mo. Diba? Anong problema? So, yan mga kababayan. Prospecting. Ibig sabihin, manghagilap ka. Ng kaalaman doon sa market na gusto mo. Tama. Ano bang problema nila? P. Okay. First P. Diba? Problem. Dahil ikaw yung solusyon. Tapos pain point. Yung emotional naman. Okay. Kasi when people buy, they buy based on emotions, not because of logic.
Walang logic na bumili ka ng LV na bag eh. Kasi pagkataas-taas ang presyo. Pero emotional eh. Ay naku, pag meron ako nito, achievement na ito. Pag may nabili ko na ito, ibig sabihin eh, I belong to the social status already. Kaya nga, yung problem and then pain point and then yung solution. And then you offer the solution without even a product in mind. Dapat wala ka pang produkto. Okay. Kasi pag inuna mo yung produkto, parang inuuna mo na yung karawahe sa kabayo eh. Okay. Di ba dapat mauna yung kabayo muna bagong karawahe para hilahin, hindi itulak. Kaya minsan natatrap yung mga ibang tao, ito may produkto ako tapos naghahanap sila sino bebenta nila. Hindi. Alamin mo muna ang target market mo, prospecting. Pagkatapos, napag-aralan mo na yan. Siyempre, next step, set ng appointment. Siyempre, susubok ka. Ima-market mo, uy, patry ito. Di ba? Set ng appointment, tapos presentation. Pagkatapos ng presentation. So when you say patry ito, mga kababayan, don't get chinky wrong, no? Patry ito, di ba? Services. Patry services. Or food product. Patry food product. Or products that are useful to, no? Patry ito. At saka so hindi yan nakakahon sa pagkain. Baka kasi isipin lang, pagkain lang. At saka yung pinaka-best services. Yung pinaka-best na target market mo, yung KKK mo eh. KKK? What is KKK in the business perspective? Kaibigan, kamag-anak, di ba, ka-opisina, classmate, di ba? Yan yun eh. Yung environment mo. O yung natural. Yun nandiyan dyan, sa paligid mo. Bago ka mga ibang bayan. Exactly. Tapos magpapatest ka na. Doon ka magte-test. Bigyan mo ako ng honest feedback kung maganda ba, di ba? O maayos ba? Masarap ba? Di ba? Kung depende. Effective ba yung produkto? And then after that, pag nag-product testing ka na, and then naging successful na, i-expand mo na siya. Which, in this case, what is expansion? Sa ganyang stage pa lang. So, ibig sabihin, i-multiply mo na kung ano yung nag-work sa'yo. Di ba? So, mag-uumpisa ka siguro sa maliit, sa 1,000 puhunan. Okay. Pag sa 1,000 puhunan, pag nakabenta lang, produce ka ulit ng produkto. Di ba? So, gawin mo ng 2,000. Yung 2,000, gawin mo 4,000. Ganun naman na nag-uumpisa eh. Okay. Tama ba ako nung sinasabi ko sa general population yung we should practice yung the principle of delayed gratification. Kasi kababanggit mo pa lang yung 1,000, naging 2,000, ginawa mong 3,000, ginawa 4,000, ginulong mo. Hindi mo kagad in-enjoy. So yung principle of delayed gratification. Yeah, actually, yung delayed gratification, tinuro sa amin yan ever since bata pa eh. Yung yung tinatawag naming Chinese word, no? It's called Renai. 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 It's a Mandarin word. Ang ibig sabihin niyan, dapat matuto kang magsakripisyo. Ngayon. Kasi there's what we call as the law of opposite in life. Sa wikang English naman. Okay. Ang ibig sabihin na law of opposite, the short-term effect is always the opposite of the long-term effect. Okay. If you play now, you pay later. If you pay now, you enjoy later. If you save now, ipon ka ngayon, you retire later. If you spend now, you suffer later. Di ba? Kaya nga, opposite eh. Kunyari, nag-exercise ka ngayon. In the near future, lulusog ka. Tama. Pero pagka nagpariwara ka, siyempre, mag-suffer ka. So, kabaliktaran siya. Kung gusto mo makita kung ano yung mangyari in the near future, gagawin mo ngayon yung opposite. And yun nga, yung pagtitimpi. Timpi! Yun. Kumita. Bili ka agad toga. Bagong toga. Bili ka agad ng ganito. Cellphone. Ano yan yung... iPhone. Pwede namang ibang brand. No? Tama. So, yun yung dapat na natutunan ng iba kapag kumikita na sila. Kasi ito yung parang weird part no? Yung parang pinag-aralan ko talaga. Siyempre, nanggaling ka rin sa wala. Nanggaling din tayo sa wala. Ito yung himala eh. Nung malitang kita, napagkakasya. Nung lumaki na yung kita, nagkulang na, nagkautang pa. Please comment below if you experience this. Kasi I think it's happening to most, no? Not all, but most people, no? Nung sakto lang,
O nung maliit ang kita, uy, okay tayo, nakakaraos tayo. Nung lumalaki na rin ang gastos. Kasi yun nga, maraming mga taong takot sa tinatawag na inflation sa ating bansa. Yung pagtaas ng produkto. Ayan, inflation. Oo. Ganda to. Masyadong binibigyan ng, para tayong matatalino pag pinag-usap inflation Pero ang hindi napapansin ng tao na pumapatay sa kanila, hindi yung inflation ng bansa at ekonomiya. Ang pumapatay talaga sa atin. Habit. No, malapit na yon. Ang ibig sabihin, lifestyle inflation. Lifestyle inflation. Ang ibig sabihin yan, the more you make, the more you spend. Kung mas marami kang kita. Diba? Kasi ang mindset kasi, ito lang. Imbes na kung marami kang kita, the more you make, the more you save. Oo, or the more you invest. Oo, hindi. Hindi. The more you spend. Yan ang lifestyle inflation. Ito yung na-realize ko Siyempre, nung walang-wala ka pa, ang philosophy ng taong wala na katulad natin dati, I would rather have something rather than nothing. Mas maganda na kumain isang beses ang araw kaysa walang makain. Ako sabi ko naman, anything above zero is positive. Tama. Mas maganda na tumira sa maliit na bahay kaysa tumira sa kalsada. Kaya nga, nung unang nakahawak ka ng pera at kumita ka, masinop ka. At ayaw mo nang bumalik sa dati mong katayuan. Dahil mahirap. Tama. Sobrang hirap. Oo. Pero nung nakita mo na yung bagong payslip mo, nung alala mo, siguro nag-artista ka, di ba, na 500, nung kumita ka na ng 50,000 ng isang araw. Nakita mo yung bagong payslip mo. Ito nangyari. Jackpot! Oo. Ito na mindset ng tao. Ito na ang panahon ng paghihiganti. Lahat ng di kinakain na. Lahat ng di pinupuntahan na. Dati brief ko, de colores, yung bench na. Oo, di ba? Tawa. So, dun tayo sumasablay Pero naisisisi natin yan sa ekonomiya. Naisisi natin yan dahil maliit ang sweldo. Hindi. It's always about us on how we treat the situation and ourselves. Kaya ngayon parang sinabi mo, parang lahat tayo dumadaan naman tayo sa pagsubok sa buhay. Ang na-realize ko, hindi mahalaga kung ano nangyari sa'yo. Ang mahalaga, kung paano mo, diba, tinugunan yung pangyayari sa buhay mo. In English, English muna tayo. It is not what happens to you in life that matters most. It is what you do with what happened to you that matters most. Tama Pero kung meron kang ipapayo, ano ang patok na negosyo ngayon? Based on your experience, patok na negosyo ngayon 2023. Nako, ayaw ko naman i-share yun. Pag sinare ko, baka maraming yumaman. Ayun ang gusto natin, umunlad yung ating mga kababayan. Sige, ito... In fact, yun ang drive mo sa buhay. Napansin ko You teach people, you equip them, you inspire them, you change their mindset for them to be better. Yeah, to become wealthy and debt-free. Yan naman pinaka-vision. Kaya yung mga kaipunaryo. Yeah, bawat Pilipino maging ipunaryo. Exactly. So anong magandang mga suggested negosyo na kaya ni Juan de la Cruz at ni Petra? Timeless to. Timeless. Ang ibig sabihin timeless kahit anong panahon. Yung tandaan nyo lang yung word na patok. Patok. P-A-T-O-K. Yes. Let's start with pa. Pagkain. Wala kang talo. Hindi ka magkakamali. May pandemya, hindi. Kailangan kakain ng tao. Mahirap mayaman, kakain ng tao. Yes. Alam mo, perfect example niyan. Talagang proud na proud ako na tayong mga Manilenyo at maraming mga patok na mga pagkain. Oo, di ba? Sa Tondo, sa Velasquez, sa Ugbo. Oo. Pero hindi. Latest, nabalitaan mo ba si Haring Daga ba yun? Sa may malapit siya sa may Soler at saka yata sa 168 Hotdogan siya, hotdogan. Yung loaded na hotdog. Tapos, simpleng hotdog lang, pero may lettuce,
Meron siyang mayonnaise. Tapos may cheese overloaded talaga. Kargado. Kargado. 30 plus pesos lang. Yes. 45 pesos ang special. Yan, 30 plus. Ang liit lang ng margin niya halos. Ito lang naman. Maliit ang margin. Pero ang volume niya per day, volume niya per day, binilang namin na sa 500 to 700 orders per day. Sa POSAM na lang, that's 5,000? 5,000 to 6,000 pesos a day. Sa POSAM? Sa 10. Oo. Tama. Tapos tinabihan pa ng isang magiting na natin. Nagbebenta naman chicken feet. Okay. Chicken feet, pag pupunta ka sa Chinese restaurant, isang order, siguro 120 yun. Sa kanya, 15. Isang Adidas? Adidas, 15. Steam din? Steam, Chinese style. Hindi na yung wala. Adidas. Hindi, Chinese style, may tosi. Di ba? 45 pesos with rice. 3 piraso. Wow. Pinipilahan din. Itong mga to, pinipilahan talaga to. Pagkain. Letter C. Technology. Okay. Anything that has with Kasi buong mundo. Market mo na buong mundo with technology. Hindi, yung tinatawag natin cellphone, computer, 'di ba? Load. Yung mga ganun, gamings. Lahat technology 'yan. 'Di ba? Aanhin mo ang ganda mong cellphone pag wala ka namang load. 'Di ba? Display. Sa kanila. Status symbol. May mga iba nakikabit lang sa kapitbahay, 'di ba? At pag nag-change ng password ng kapitbahay, siya pagalit. Madamot to. Nung araw pag sinara ka ng TV. Ayun yun. Ngayon, palitan ng password. So, aside from... technology. Next. Letter T is O naman. Online. Yeah. Kung gusto mo talagang maging... Borderless. Yeah. Pag nilagay mo sa online, ang market mo na, hindi lang taga-area na yun, kundi nationwide. Di ba? And possibly worldwide. Exactly. Lalo na yung kanyari, may aklat ako, di ba? Naka-online yun So, yung mga umorder sa amin, Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba? Pero nilalabas lang yan sa warehouse lang namin, yung warehouse namin. Walang physical store. Wala. So, yung expenditure, anong tawag mo yan? Yung tinatawag OPEX, operational expense. Mababa. At saka hindi yun. Open ka 24/7. Compared sa physical store, nagsasara ka. At saka ang operating cost nun mas mahal. Kasi shifting ng tao, kuryente, and so on. Ito, wala talaga. Online, as much as possible, whatever products that they have, it can be food, or beauty product, or books for that matter. Dapat online. May online presence. Kasi lahat naka-online na di ba, bumibili. Powerhouse Wireless Series. Interchangeable batteries. Longer battery life. Aluminum cover. Powerhouse Wireless Series. Tough tools for tough jobs. And then let's go to K. K, number 1, kagandahan. Lahat kasi, they want to look good. Universally. Universally. Buong mundo. Di ba? Ano man lahi niyan? They want to look good. Tapos, yun, yung kapayatan, pampapayat. Di ba? Ayan na. May any product. nagtitinginan na. Di ba? Yung mga produkto na pwede kang maging slim, di ba? Slim, kagandahan. Look good, feel good, di ba? At saka yung tinatawag nating kalusugan. Health, kalusugan. Kasi nga, pandemic pa rin. Di ba? And you wanted to live longer. Yeah, exactly. Di ba? Kaya nga tayo gumagastos ng ng 100,000 at milyon sa ospital. Kasi iniiwasan natin talaga mag-expire. So makikita mo again Patok, pagkain, 'di ba? Technology, online, kagandahan, kalusugan, 'di ba? At kapayatan at yung kaputian, yung anything that makes you 'di ba? Look good. Look good. Yun po. Okay. Ano ang pinakamahalagang financial advice na mabibigay mo sa kanila? Alam mo, kung may iiwan lang ako na financial advice sa ating mga Discovery, tawang Discovery-nitis. 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 Yeah. Ito lang gawin nyo to at babala, no? Again, asawa ni Babalo. Si Babala. May bago ako. Hindi, ito lang kung siseryosohin nyo lang ito, ito yung diskarte na pwede nyo gawin. Bawas dagdag.
method. Bawas, dagdag method. Okay. Ano yung bawas? Hindi to tungkol sa election, ha? Okay, bawas. Ano yung bawas? Bawas ng mga hindi kailangan na gastusin. Oy, duduktungan ko yan. Magkaiba po yung wants And needs. Ayan ha. Yung wants is mga bagay na gusto mo makamit para temporarily sumaya ka. Yung needs is mga bagay na kailangan mo para makapamuhay ng komportable. So, bawas sa wants. Yeah. Sa wants. Kasi needs is needs. Kailangan mong kumain, kailangan mong ganito, kailangan mo talaga. Pero yung wants is bawas. Tama. Hindi mo kailangan naman kumain ng burger sa restaurant eh. Hindi mo naman kailangan na uminom ng mamahaling kape. Hindi mo naman kailangan mag-travel. Di ba? Kung sinasabi kung afford mo, walang problema. Okay lang. Kung may extra. Oo. Pag di mo afford tapos gusto mo, yan ang may problema. So, una talagang bawas muna. Bawas. Ang kagandahan kasi sa bawas, control mo yan eh. Yes. Yung needs, yun yung kinukwento ko. Wala kang choice. You need, alam ba, kailangan mo kumain. So, bibili ka talaga ng pagkain. No? Kailangan mo ng damit. Kasi talagang kailangan magsuot ng damit. I mean, there are needs. Tama ka. Ang galing no, no? Ang galing nun. At saka na hindi mo napapansin, no? Yung sa mga maliliit na pinagbabawas mo, ang laki po matitipid mo. Na times 30 and times 365. Sample lang. Pagka ikaw, nagbawas ka lang na uminom ng bottled water. Okay. Di ba? Etneb yan. Etneb. Exactly. Araw-araw, uminom ka. Times 30 days, 600 yan. 600. Times 12 months, 7,200 a year. 7,200. Hindi lang yun. I mean, yung etneb na yan, pwede ka naman bumili ng 5 gallon. Which is very much cheaper. Pero wag naman yan bit-bitin mo sa opisina, sa eskwela. Di ba? Bit-bit mo, Di ba? Gusto ko magtipid eh. Di ba? Ano na lang, magbaong ka. Yan that's number 1. Ito lang na hindi natin napapansin. Yossi. Magkano kada stick ngayon? 8. Makatatlo ko lang. Di 20 na rin ulit yun. 24. Again, 7,200 a year. Dalawa na. Yossi at saka tubig pa lang yan. Kasi kung posa mo yung Yossi mo, binawasan mo ng dalawa. Kalahati. Oo nga, no? Di 10, di 3,600 maiipon mo. Di ko na sinabi na tanggalin mo pero bawasan mo. So, yun yung bawas. Pangalawa, dagdag. Ano naman yung dagdag? Dagdag income. Yan yung unang-una kong tanong sa iyo kanina. Di ba? Yan yung gusto kong ma-establish na why are you doing these things, di ba? As long as kaya mo, yung sabi mo nga, di ba? Ihilang ang pahinga. Yung stream of income. Alam mo, ito yung na-discover ko mas matalino pa minsan ang sasakyan sa atin. Okay. Why? Ang sasakyan ba may spare tire? Isa. Nagulong. Bakit? Baka ma-flat eh. Pag na-flat, may kapalit. Yes. Buti pa ang sasakyan. Pag na-flat, may kapalit. Tayo, yung sweldo natin, pag nawala, anong kapalit? Tama. Nga. Itong Scoverianitis natin. Ito ang tanong. Name me one millionaire, isang milyonaryo o isang bilyonaryo na iisa lang ang source na pinagkakita. Wala. Diverse. Ang mga, let's just say, Ayala. Yan ang pinaka mas madaling maintindihan. Ayala, meron silang bangko, may lupa, may utilities, telco, may telco, mall, retail. 5 na kagad. Si the late Henry C. Meron siyang lupa, retail, at yung retail niya may produkto na rin na sarili, which is yung bonus. Meron siyang bangko, ano pa ba? Finance, may other services.
Financial services. Di ba? Hindi, ang ibig sabihin, hindi naman natin kokopyahin ng negosyo nila. Oo. Ang ibig sabihin, kokopyahin natin Yung prinsipyo prinsipyo. na hindi lang iisa ang source ng income. Hindi pa sapat ang nangyari sa atin nung nag-lockdown tayo ng Marso ng 20. Pero, Yung mga empleyado? pero Oo, kawawa. Nakita ko yun, Chinky. Grabe. kaya nga, nung panahon na yun, ito lang po, no, during that time, surprisingly, noong March 2020, na buong taon, kung ano man kinita namin, dumoble. Yung negosyo namin. Dahil online. Hindi, kasi nga, during that time, multiple sources ang income eh. And then, nakaposisyon na kasi ako sa online eh. So, parang yung market, one affects you, Mhm. the other one may not affect the situation. No? Oo. Bubuhay pa rin siya. So yun, kailangan ang diskarte natin, bawas at magdagdag. Bawas ng wants, yung mga hilig mo lang, o anong tawag dyan? Yung gusto mo lang, maintain the needs, pero dagdag ng, Income. yung dagdag ng income, hindi para palaki mo yung sweldo mo. Hindi, kung baga, maghanap ka ng other means of opportunity. Sa Amerika ang tawag nila, side hustle. Side hustle. Yan, tawag ng mga yan. May side hustle. May trabaho pa rin sila, pero may side hustle. Siguro ito yung parang isang konsepto na lang iiwan ko sa inyo, no? Yung sweldo mo sa 9 to 5, yan Okay. ang magbabayad ng mga pangailangan mo, bills mo. Pero kung anong gagawin mo sa side hustle mo, from 6 p.m. up to 12 p.m. midnight, will help you build your dreams. Yan ang bubuo na pangarap mo. Galing nun. Galing nun. Yun ang pag gano'n ang mindset. Oo nga, no? 9 to 5 to survive. Yes. 6 to 12 is my future. Yeah. San Miguel flavored beer nga. Sweet! Sweet! Uy, extra lychee! Sweet! Everyone's in pag may San Miguel flavored beer. Enjoy the sweet and refreshing flavors of apple, lemon, and lychee with just the right beer buzz. Sana may extra lemon din. I got you. Make life sweet with San Miguel flavored beer. Okay, total, usapang future. May 5 bulig ako. 5,000. Si Juana, si Pedra. Ayan, ba? Pare, yayamanin kami rito. Malaking pera to. 5,000, malaking pera. Talagang malaki. Literal. Literal to. Ang lalaki Talagang lalaki. Wow naman. Okay, let's just say sa manonood natin, may hawak silang 5,000 ngayon. Extra. Ibig sabihin, nakasubi na yung kanilang mga pananagutan, panggasto sa pananagutan nila. Ngayon, kung may 5,000 ko, ano ang pwede kong gawing negosyo dyan? Ang gagawin, ang diskarte niyan, pag may 5,000 po kayo, hindi mo i-invest, itataya sa isang negosyo. Okay. Parang sa pula-puti lang yan, di ba sa Okay. perya? Di ba? Taga-tondo talaga. Oo, di ba yun? Alala mo. Pula-puti, baka sakali. Pula-puti, baka sakali. Pero ang problema, pag tinaya mo ng one time yan at natalo ka, tapos Wala na, nga. Yes, exactly. So, anong diskarte dito? Isang bolig mo na. Sambulig. Oo, nalugi. Di ba? Okay lang. Isa ulit. Sambulig. Nalugi. Okay lang. Di ba? 1,000 ulit. Tapos kumita na. Di ba? At nalaman mo na ang sikreto at yung proseso. From the mistakes and learning mo sa mga nagdaan. Oo. So, meron ka pang 2,000, pwede mong i-reinvest para mabawi mo ulit yung 2,000 na wala. Tama. Yan ang tamang diskarte. Kaya nga ang daming natatakot eh. Daming natatakot na mag-umpisa ng negosyo. Hindi man dahil wala silang pera. Natatakot na lang isugal, baka malugi lahat. Kaya nga, huwag mo ito todo. Umpisa ka muna. Yung fear of capital protection. Yes. Oo. Kaya nga parati ang tanong ko, paano malaman na it's worth the risk, no? Number 1, just in case na magkamali ka, may pambawi ka ba? Yeah. Fallback. Oo. Number 2, kung malugi ka, reversible ba? When say irreversible is hindi mo na mababawi muli. Like for example, 1,000, mababawi mo ulit yan.
Pero pag sinabi mo 100,000 at 1,000,000, ay, medyo mahirap na. Maka-recover. Kaya nga, okay lang na mag-risk. Ngayon, 1,000. Ano yung, again, sa ako ilalagay ito? Again, pagkain. Patok. Oo, patok. Patok, sa patok. Pagkain, technology, online, and kalusugan, kagandahan, at kaputian. saka kaputian. Oo, di ba? Ito lang, bibigyan ko ng simpleng idea na talagang pwede kayo, pwede mong unang gawin, magbenta ka lang ng mga, yung ham. Alam mo yung ham, di ba? Yeah. Yan, matagal ko na iniisip to eh. Kasi dati sa Green Hills, may pinupuntahan ako, parang bread connection yata yun eh. Napakasarap, bilog yung tinapay, gagawa lang silang ham, tapos magluluto lang ng itlog, lalagyan ng mayo at ketchup. Flying saucer. Yun na, flying saucer. Ayun, gano'n. Flying saucer. Yes. Ngayon, nawala na yun eh. Nung to die for yun eh. Pagtapos mo paglalabas na ako sa Tondohay, may sa malamig, gulaman. Tapos katabi ng flying saucer. So, yun, pwede ka mag-umpisa doon. Isang lutuan lang. May lutuan ka naman sa bahay. Bumili ka ng konting ham, tapos tinapay lang. Mayo, at saka gawin mo parang overloaded na style din. Diba? Tama. O pwede mo gawin. Sa halagang 1,000, ang dami mo nang pwedeng gawin. Pwede ka na magluto ng dinuguan. Pwede ka na magluto ng lugaw. Or, punta mo yung mga nanay. Ito, tip ko lang. Sa akin lang to, dito kay Chiki. Hindi ko alam kung tama to eh. May kapitbahay ka. Maboka ka. May 1 bulig ka. O 2 bulig. Yung mga nanay na nagtatrabaho yung tatay at nanay, may anak. Tuwing umaga, kailangan maganda ng almusal mo. Tama. Ang gagawin mo, simple lang. Puntahan mo yung kapitbahay mo. Dahil imbes na magluto pa siya, papasok na lang sila sa trabaho, nabawasan sila ng you sell convenience. Ako na magluluto nung para sa anak mo. Ng baon. Yun yung katulad yung kinukwento mo. Pwede yun, no? Nakakatok ka lang sa mga kapitbahay mo. Sige. So every single day, meron kang posibleng sinusuplayan ng kakain ng almusal. Kung ng mga bata, kung ayaw mo magluto, napakasimple. Marami ng mga frozen goods right now. Nakikita ko rin yan. Sa online din binibenta. Yes. Tapa, tusino, di ba? Bibili ka lang, magluto ka lang sa harap ng bahay mo. Di ba? Siomay. Ang dami. Alam mo, ang kulang talaga, hindi naman sa puhunan eh. Ang kulang talaga is lakas ng loob. Dibdib eh. At saka karunungan. Kasi takot ka dahil di mo alam. Pero pag natuto ka, hindi ka na matatakot. Kaya yung libro mo, sa totoo, yung mga anak ko binabasa yun. Sabi ko, tingnan nyo, yan, basic na basic. And that is the most logical way to learn. May mga dala ako ng mga libro dito. Ito, yan, no? Ito, mga kababayan, tingnan mo. Diary of a Pulubi. Diary of a Pulubi. Ipon diary. Hindi pag-ipon, pwedeng diary talaga. Budget diary. Pang talaga, para maintindihan, no? Tagalog halos lahat. Tagalog. Tagalog. Ito ang pangarap ng lahat ng tao. Halos. Utang free. Paano ka magiging utang free sa buhay mo? At siyempre, ang piso planner. Yan, available to online lahat ng libro na to. Ang itong pinaka gusto ko dito sa planner, ito tuturuan ka paano mag-budget. At dito sa likod na part, meron tayong ditong 60,000 ipon challenge. Ito yung tinatawag ko. Ito yung etneb. Etneb. Mag-uumpisa. Invisible etneb. Pag may nagsusukli sa 20, di na iyo. Ilalagay mo na. Pag na-shadean mo na, punta ka sa tasing kwent. Tapos punta ka na sa 100. Tapos, 200. Pag nabuo mo in 1 year yan, may 60,000 ka. Talaga? Oo. Okay Ayan, no? Ang galing mga kababayan, no? Yeah, no? Dahil dyan, meron kaming regalo sa iyo. Ay, Kuya Germs! Kuya Germs! Kuya Germs! Ay, grabe! Ito, tingnan mo to. Ayan, ito. Ayan, corned beef, di ba?
Ito yung meron sila itong amigo. Oh. 1 linggong ulam. Wow, paano nangyari yun? Pito yan eh. Akala ko, dyan 1 linggo mo kakain yan. Kare-kare. Ready na siya. Galing. No? Yan, regalo namin sa'yo. Thanks for Salamat. coming. Bigay sa atin ng La Pilipina and Amigo. Yan. Regalo namin sa'yo. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much, Chinky. At meron ka bang gustong i-plug muna sa ating mga viewers? Yeah, para sa mga tao, nais talaga umunlad sa buhay. All you need to do is just follow me sa aking Facebook account, YouTube account, at TikTok account. Hanapin nyo ng pangalan Chinky Tan. Okay, thank you, Chinky. It's a pleasure and honor for you to be here today. Thank you very much. At ngayon naman, rumoronda na ulit sa lansangan ang Let Makong partner natin dito sa Discovery Night, si Mike L. Jackson. Para hamunin, naghamon ang hinamon ng mga tao na makakasalubong niya. Ano naman ba ang pinaggagawa mo? Mike, pasok! Maraming salamat kasamang Isko. Magandang gabi. Ito na naman ang kasama niyong tutuklas ng mga kasagutan sa lansangan. Mike L. Jackson, at ngayon, aalamin natin kung kaya ba abutin ng dila mo ang ilong mo. Malalaman natin yan sa ating mga kanguso. Tatry ko po. Nagkakaya. Hindi ko kaya. Hindi ha. Hindi ko Right there. Abot! Ilan, naiya dila ko yung murong dolar. Abot! Thank you po, Yorme. Thank you po. At yan ang mga makabuluhang kasagutan ng mga ka-Discovery Nighties natin. Hanggang sa susunod kong paggala, ihanda ninyo ang mga kasagutan nyo. Ito po si Mike L. Jackson para sa Discovery Mike. Back to you, Isko. Kalahin mo may nakagawa. Talentado talaga yung isa niyo, no? Ang hirap ko yan, no? Paano ba? Hindi ko po kaya. Talagang kakaiba ka. Anyway, thank you, Mike. Pambira ka. Pati ba naman haba ng dila ng tao, inaalam mo pa. Anyway, good job. Keep it up, Mike L. Jackson. Sa lahat ng Discovery Nighties, kung kayo po ay nag-enjoy, mga repa, mga rema, sa ating mga programa every week, every Friday, 11 p.m. Masaya bago matulog. Now, please help us by subscribing to our channel and click the notification button. Yan, at dahil dyan, manonotify kayo lagi at kami ay pipilitin namin lagi every Friday night na nakangiti kayo bago matulog. Dito lamang yan sa Discovery Night. Good night, everyone. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Welcome to Discovery Night. Discovery Night. Welcome to Discovery Night.